pong sinabi dito ay isa pong bago na luma na po itong pangyayari pero bago po ito sa ating pandinig. Sino sa inyo ang mga nakapanood kagabi kay PRRD sa Cebu? Ano ang inyong napansin na bago doon sa sinabi ni PRRD? Magnanakaw ng ginto. Hindi nga alis sa pwesto. Iyon. Isa pa. Mayroon pang isa. Ano pa? Ininta na yung ginto. Iyon. Itong mga kababayan, dito tayo mag-uusap ngayon. Kay mahirap ka, kay mayaman ka, kay nasa gobyerno ka, kay ordinaryo kang mamamayan. Lahat po tayo apektado dito sa dalawang pinakawalan pananalita kagabi ni PRRD. Una, noon mga kababayan, ako'y bata pa, no? Bata pa naman tayo. 19 pa lang po tayo sa kaalaman po ng lahat, sa mga nanonood po ng live. 19 ang edad po ni PMR. Ano ho? 19. Naintindihan nyo na yan, ha, mga kababayan. Huwag nyo na po kulitin. Alright, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ito, nandito po tayo ngayon sa direksyon na yan. Yan. It's People Power, People Power Monument, kung tawagin. Ito po, anong petsa ngayon? 23? Okay. 25 po, nangyari ang pagpapatalsik doon sa rehimeng diktador Marcos Sr. Noong araw, nung bata pa tayo, naririnig natin ang mga bintang dito kay Marcos Senior na magnanakaw daw, diktador daw, kung ano-ano, mga kababayan. Ako bilang isang bata pa, naku-curious pa ako noon at wala po naman tayong kamalayan. Wala pa tayong kamalayan. Wala pa tayong kamalayan tungkol nga po sa nangyari sa nagdaan. Dahil di po natin inabutan ang panunungkulan ng senyor. Alam nyo, simple lang pala mga kababayan. Malalaman po natin kung ano po ang mga sinasabi nila, kung totoo o hindi. Dito po ngayon, nagre-reflect sa kanyang anak. Dito masasabi po natin kung ano po talaga ang history ng Marcos Senior. Sinabi ni PRRD, bakit gustong-gusto nyo yan? Eh kung magkakahuli yan, bakit gustong-gusto nyo yung taong yan? Mayroon bang nagawa yan sa ating bansa? Wala. Mga kababayan, ito po ang nakakatakot. Dahil alam po nila na si Inday Sara Duterte ay wala pong talo pagdating sa 2028 ang sigurado na po magiging Pangulo ng ating bansa. Ngayon pa lang, pilit na po nilang pinagkakaisahan para bilayan para hindi po makaupo bilang Pangulo. Kitang-kita naman po ito ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino. Ngayon, yan po ang realidad sa ating bansa at yan po ang mga issue na dapat po natin malaman at dapat po natin ipagsigawan sa buong mundo. Kasi Huda, nakaunti lang po tayo nandito. Huwag po kayo malungkot mga kababayan. Dahil nakaunti man lang po tayo na nandito, hindi po tayo nandito para sa ayuda. Tama! Ito tayo para ipaglaban ng ating bansang Pilipinas. Pinapahasa ni Bobong adik Drug Lord Marcos. Yes! Yan. Nandito po tayo para isigawan po ang ating mga karapatan. Ang ating pong karapatan sa pamamahayag ay garantiya po yan ng ating mahal na konstitusyon. Ito po ay nasa Article 3, Section 4, ang Bill of Rights. Malayang pagpapahayag, malayang pagtitipon-tipon ng mapayapang paraan. Tanong, magulo ba tayo rito? Hindi! Tanong, nagpapahayag lang ba tayo rito ng ating saloobin? Yes! Tanong, nasa konstitusyon ba ang ating ginagawa? Oh, kayo na rin po ang sumagot. Wala po tayong nilalabag na batas, kundi sumusunod po tayo sa batas. Ngayon, ang kukontra po sa atin, ibig sabihin, sila po ang lumalabag sa batas. Katulad po nitong mga TRICOM. Sila yung mga mambabatas, pero mukhang hindi yata nila nalalaman ang batas. Supposed to be tagapagbilka, nagagawa ng batas, pero mukhang hindi po yata naiintindihan nila na kung babasahin ang kabuuan nito pong Bill of Rights na Article 3, Section 4, ay mayroon po tayong malayang pagpapahayag at
walang dapat batas na gawin. Bawal gumawa ng batas para sagkaan ang kalayaan sa pamamahayag. Bakit tayo napakakapunti? Marami po ang faktor. Bakit? Unang-una mga kababayan, ay wala po kasing ayuda. Subukan mo po magtawag sa mga barangay. Oh, Brad, halika. Marites, sama ka sa amin. Sigurado dito, mayroon tayo rito makukuha ayuda pag uwi natin. Ay nako, hindi mo na kailangan pang magsabi pa sa lahat ng tao sa barangay, pupunta yan. Pupunta at pupunta sila dahil doon sa ayuda. Ngayon mga kababayan, hindi po yan ang dapat natin makita. Yan po kasi ang kanilang pantakip sa tunay na isyu. Una, mga kababayan, yung GAA, yung Bicam record ng mga blanco, trilyon po. Trilyon po ang nawawaldas na nila. Hindi pa ba tayo nagtataka? Hindi pa ba tayo nag-iisip? Isang buwan pa lang, January pa lang, 65% na ng ating budget nalustay na, na-i-release na. Sa mga nakakaintindi mga kababayan, sa ating pong budget sa ating bansa, siguro, talagay ko lang kung hindi ka nakikinabang dito, talagang hindi mo ito kakayanin ng iyong konsensya, kundi lalabas at magsasalita ka talaga. Dahil 65%, ang pagkakaalam po natin, 2020 lang yan eh. Isang quarter, 20%, isang quarter, 20%, isang quarter, 20%. Apat na quarter sa loob ng isang taon, di mayroong 80%. Kasi po, yung 20%, back up po yan. Para doon nga po sa mga unprogram. Speaking of unprogram mga kababayan, naku po, trilyon na ang nai-release para dito sa unprogram funds na ito. Ano ba ibig sabihin ng unprogram? Ibig sabihin, hindi nakaprograma. Bakit? Nauna na itong nailabas kaysa doon sa mga nakaprograma. Ano ang nangyari? Itong mga ito, mga kababayan, ang grabe pong mga issue na dapat po natin maintindihan. Kahit mag-isa ka lang, sumigaw ka sa kawalan. Kung tama at maayos ang inyong paninindigan at prinsipyo, go ahead. Wala po tayong dapat ikatakot. Wala po tayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, ang mga gumagawa ng kalukuhan na ito. Ang kalukuhan, speaking of kalukuhan mga kababayan, isa sa pinulgar ni PRRD, ang pagbebenta ng gold reserve ng Pilipinas. Nasaan ang pinagbentahan nito? Sino ang pinagbentahan bansa? Nasaan ang mga resebo nito? Bakit bilyon-bilyon na halaga hindi po pinapaalam sa mga tao? Nasa Dubai. Dubai. Yan po ang mga tunay na issue sa ating bansa. Mga kababayan, hindi lang po yan. Ang krimen po, lalo na po itong pagsisinghot ng illegal na pulburon. Rampant na po makikita natin sa mga Facebook, mga social media. May bata, mag-asawa, matanda, may matandang lalaki. Hindi ba kayo natatakot dyan? Ang patanggal antok lang daw yan. Mga kababayan, kung hindi po tayo maglalakas ng loob at hindi po tayo magsasalita, magiging kalaki po tayo ng kasalanan ng ginagawa lang. Yun lang po.